Senate Bill number 2387, fixing the term of barangay officials and SK officials from 4 years to 5 years. Bakit hindi pa naipatupad po itong 4 years term na kasalukuyang napapaloob sa Republic Act 12232 at ngayon ay gagawin na namang 5 years? Hindi ba't mas maganda at mas makatarungan kung ipatupad muna itong 4 years? Pag hindi epektibo, saka na sana gagawa ng panibagong batas. Hello, welcome back sa ating munting channel, Cap John Official. Isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kapobre, saan man kayo naroon, Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga bayaning OFW, isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat dyan. Ingat po sa kani-kanilang mga trabaho. So ngayong hapon, update naman sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So mga kapobre, pag-usapan natin tong inihain na Senate Bill ni Senador Chis Escudero, at ito po ay ang Senate Bill number 2387, an act fixing the term of office of barangay officials and members of the sangguniang kabataan to 5 years, amending the Republic Act number 12232. Ito pong Republic Act 12232 ay ito pong 4 years na ang termino. So ngayon may bagong Senate Bill at gagawin na namang 5 years. So mga kapobre, kung kayo po ang tatanungin, makatarungan ba itong Senate Bill na ginawa ni Senador Chis Escudero mga kapobre? Sa kabila ng umiiral na batas, ang Republic Act 12232, kung saan nakalagay doon na ang dating 3 years term ng mga barangay official at SK officials ay ginawang 4 years. So mga kapobre, ito pong Republic Act 12232, kung tutuusin po, hindi pa po ito na-implement. Hindi pa po ito na-implement dahil wala pa pong halalan. Dahil nakasaad sa Republic Act 12232 na mag-umpisa ang 4 years term pagkatapos ng halalan sa November 2, 2026. Bakit? Ang tanong ko, makatarungan ba itong Senate Bill 2387? Sa ganang akin po, hindi po ito makatarungan. Bakit? Dahil po hindi pa po na-implement itong 4 years term na sana maipatupad pagkatapos ng November 2, 2026, ay ito na naman, gagawin na namang 5 years. Hindi pa nga naipatupad ang 4 years, gagawin na namang 5 years. So yan po ang saga ng akin na hindi po ito makatarungan. Dapat matry or matesting muna itong 4 years. Kung gagana pa, saka pa sana gagawin itong 5 years, 6 years, 7 years o 8 years. So yan po ang napakalaking katanungan dyan. Bakit binabago na naman samantalang hindi pa po ito naipatupad? So yan po ang aking katanungan mga kapobre, dahil nalilito at nadidismaya na po tayo dito sa mga walang pakundangang postponement mga kapobre. Nakakawalang gana na po. So mga kapobre, basahin po natin tong explanatory note sa nasabing Senate Bill 2387. Sinasabi dito na masyado daw maiksi ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials, kung kaya't hindi maipatupad ng maayos
ang mga proyekto ng barangay dahil sa palaging pagkakaroon ng halalan. Nasaan ang palaging pagkakaroon ng halalan, mga kapobre? Tsaka sa sinabi dito na masyado daw maiksi ang termino ng mga barangay official at SK, kaya gagawin daw 5 years. Yes po, nandoon po tayo. Yung 3 years na dati at naging parte po tayo dyan sa 3 years term, matagal-tagal din tayong nakaupo bilang barangay official at ang ating termino ay 3 years lang. So po, aminado po tayo dyan na masyadong maiksi. Pero ito na po, inamindahan na po ang dating 3 years at ngayon ginawang 4 years batay sa Republic Act 12232. Ang pinagtataka lang natin, mga kapobre, hindi pa nga ito na ipatupad, itong 4 years term ay mayroon na namang panibagong panukala na gagawin itong 5 years. Diyos ko po, mga kapobre, ipatupad mo na itong 4 years, saka gagawing 5 years, 6 years, 7 years, 8 years kung ito po ay hindi epektibo, mga kapobre. Kaya ito po ang ating malaking katanungan. Bakit gagawing 5 years samantalang hindi pa na-try na testing itong 4 years na termino? So yan po ang ating balitaktakan, talakayan ngayong hapon. This is your Cap John Official. Please support, please subscribe. Bye bye and God bless us all.